Hi, good morning. Happy New Year to everybody. Medyo matagal ako hindi nakapag-vlog kasi alam nyo naman, naggaling tayo sa holidays. Anyway, like, share, and subscribe to my YouTube channel. And mga disclaimers, yun ang panoorin to kung ayaw nyo ang content ko. Okay. Ang topic natin ngayon, ito marami nagtanong, ulitin ko na lang to. Siguro, hindi ko na siguro nabanggit daw. Marami tumawag sa akin. Siguro marami nakapanood sa mga video yung pinost ko sa Paano raw ang ginagawa ko? Bakit pagka nag-release daw ako ng manok sa ruweda, lagi unang palo yung kadalasan sa manok na binibitiwan ko. Hindi naman lagi. Na may sumasabay din. Kasi nga, ang pit handling, importante yan. Diyan mo huling yan na lang last time na matutulungan mo ang manok sa pit handling. Ako, hindi ko pinapagod ang manok. Pagka nag-hit ako, pinatutuka ko lang. Inaharap ko muna yung kaliwang mata sa patuka. Pagka lumingon ng ganon at sumipa, saka ko iharap. Kasi yung kaliwang mata nga, for self-preservation yan. Kaya nandyan yung kaliwang tari. Kaya sa kaliwaan tari ng manok. Kasi yung kaliwang mata, pang self-preservation yan, for pang-away yan. Yung kanang mata, pang maliliit na object yan, pagkain, bugs, bago ma-focus ng dalawang mata. Kaya ako, hindi ko pinapagod, pinatutuka ko lang, hindi ko na pinakakahig-kahig kasi nag-ano ka nga nag-keeping ka. You have to preserve the energy. Kaya ka nag-keeping. Tapos papagurin mo lang sa heating sa pit handling. Di useless din yung pagkikip mo, pagtatabi mo ng manok ng kami 3 days. Saka isa pa, napakalakas ng purse buckle. Pag tumama yan, talagang malakas yan. Kaya importante yun. Ang ginagawa ko, dalawang mata, at pagagalitin ko, patutuka ko, tapos bago ko iharap ng diretso, para i-focus sa kalaban. Ngayon, pagka pinatutuka ko, tatakpan ko yung mata, nung i-release ko manok, may patuka ako, saka ko iharap doon sa kalaban, naalisin ko yung mata ko. So, napafocus ngayon doon. Okay? Paulit-ulit na lang yan. So, pagka i-release mo na ang manok, i-relax mo sila. Imasin mo. I-imasin ko pag pag tinanggalan mo na ng bayna, relax mo muna. Kasi papahiram pa yung bayna. Relax mo muna siyang ganyan. Pagka tinanggal mo na yung bayna, hintayin mo kung tanggal na rin yung bayna ng isa. Para safe ka, maski pa paano. Kung malagman yung manok, hindi kayo magkakaroon ng problema. Pero pagka pinarelax mo yan, kasi nakapokus na yan dun Harap mo lang, nakapokus na yan dun sa kalaban niya. Pagka tinanggal na yung bayna at palapit na sa'yo magpapunas ng tari, saka mo tanggalin. Pagka pinunasan ganyan, yung iba kasi napansin nyo, bakit daw sinusundot yung lalamunan, kung ano-ano pa ginagawa, inaano yung tenga, yung iba, binabatukan, yung iba, huwag nyo gawin yun, mawawala ang focus ng manok. Kaya sundutin ang lalamunan nyo bago kayo makipag-away. Common sense lang naman ang pagmamanok. Mawawala ang focus ng manok. Baka paluin pa kayo ng manok pagka nagalit sa inyo kung malalim ang pagka-hatch niya, may mga genes na mainit na ang ulo niyan, mga hatches, mainit ang ulo niyan. Maski sa port area pagka lumapit ka, namamalo. Kasi masyadong ang territorial ng mga hatches. May mga manok na, huwag niyo sundutin yung lalamunan ganyan bago niyo i-release. O yung gaganunin niyo yung tenga, o patatapikin niyo. Mawawala ang focus niyan. Kasi nga, pagka nag-hit kayo, importante yung how to focus your chicken to the opponent. Nakuha nyo?
Ganun lang yan mga brad. Tapos i-release mo, ibaba mo dahan-dahan. Yung iba, iniro-roll pang ganyan. Eh, hindi mo na may train ng manok eh. Nasa bloodline niya kami, we don't train the chicken because we believe, mga old-timer kami, mga tinuro rin sa amin ng mga sinauna nasa bloodline niya, yung laro ng manok. Kaya nga kumakuha ka ng mga roundhead dahil sa ring generalship, yung mga angat saradong white, nasa bloodline niya, yung tinatrain na chicken. Okay? Yung iba, i-release, yung parang pagugulong nga, matawagin, rolling. Yung iba naman, hinahagis. Yung iba, biglang binabagsak na lang. Masakit yun. Kaya biglang ibagsak yung paa nyo lang, ibagsak kayo na hindi nyo alam. Masakit sa tuhod ng manok yun. Mawawala ang focus ng manok. Ibaba nyo lang maigi. Baba nyo lang maigi, mainam. Bahala na siya, saka matras ka. Bahala na ang manok mo. Alam niya na yan. Kung paano sila makipag-away. Nasa genes na nila yan. Okay? Huwag niyong tandaan nyo, pagka nag-hit kayo, you're focusing your chicken for final battle. Yan na yan, nandiyan na yung huling paraan para mapatulungan nyo ang inyong manok sa paglalaban. I-focus nyo. Patuka, hihit nyo. Pagka pinatukan nyo, at sumipa ng ganyan yung paa, habang pinatutukan nyo, galit na yan. Tignan nyo yung pupil ng mata, kung bumuka na. Pagka bumuka na yung pupil ng mata, okay na yan. At hinaharap nyo, nakafocus na yan. Iharap nyo lang doon, imasin yung ganyan, i-relax nyo. Huwag nyo kung ano-ano pa yung ginagawa nyo, pinapalo nyo, o inaano yung tenga, susundutin pa yung lalamunan. Huwag nyo gawin yun. Mawawala sa focus ang manok. Importante kasi sa heating, kapag i-release ng manok, pagka bibitiwan mo na, yung nakafocus ang manok. Mauna man yan, nakafocus siya para gumante. Pero yung pagkatama ang pagkaka-focus ng manok, unang palo lagi yan. Sa kanya ang unang palo, napakalakas ng first buckle. Tandaan nyo yan. Napaka-importante ng first buckle. Pagka nagtama nga ganyan yan eh. Ang tari sa tari, kung minsan napuputol, pagka walang kwenta bakal ng tari ng kalaban nyo. Nakikita nyo yan, alam nyo yan. Yung, kung gaano kalakas ang first buckle, kung minsan, unang bakal pala, parang binabaril. Bagsak ka agad, todas eh. Talagang ganun. Importante ang heating. Ako, hindi ko pinapagod yan. Hawak ko lang ang manok. Pagka hinihit ko, hindi ko binababa. Hindi ko siya binababa. Yung kinakahi ko, hatakin ko buntot. Ayaw na manok na hinahatak ang buntot. Napapagod lang. Sayang yung keeping mo. Okay? Sana natuto ka kayo. Kung maski pa paano, sinashare ko sa inyo experience namin how to focus and release your chicken sa laban. Okay? Shoutout ko nga pala ang mga tao sa Eastern Samar. Yung mga nakasama ko dyan, si Chairman Darwin T, si Attorney Alvin T, si Kent T, napakababait na tao, si Mami Nene T. Ang ganda dyan, ang sarap magsabong yan sa lugar nila. Ang ganda, sarap ng pagkain, babait ng tao, ang mura ng pagkain. Dalawin nyo ang Eastern Samar. Sila Aris, si Manes, sila Sammy, sila Lani. Ayan, shout out ko kayo and advance happy birthday to Susie Andres bukas. Advance happy birthday to my daughter, youngest daughter, Doc Cheska, and my grandchildren, Andre. Shoutout ko kayo. Ako sa January 31 ang birthday ko. Shoutout ko nga pala si Joseph Salanga ng New York, Pangasinan, SB2 Game Farm, Attorney Abel Almario ng Rainmaker Game Farm, Jeremy Susi ng WC Jeskri Susi Game Farm, si Maki Teng ng Hado Game Farm, Maribeles Bataan, Ben Reliano, excuse me, at saka yung
iba ka pang kaibigan na nagmamanok na sana maganda maging taon nyo. Trabaho lang tayo. Work hard. Si Mike, kuyag pala ng Baguio. Work hard. Para importante, tutok. Hindi pwede yung aasa lang tayo sa luck. Kailangan magtrabaho tayo na maigi para maganda maging resulta ng mga manok natin. Mahalin natin ang trabaho natin. Mahalin nyo ang mga boss nyo sa mga farm. Kaya naman mga boss, mahalin nyo rin yung mga farm boys nyo. Okay. Bigay nyo sa kanila ang dapat sa naibigay. Supportahan nga pala natin ang mga orphanage sa paligid natin. Tulungan natin sila. Ang Hope for the Aged, Children Cancer Ward. Plant more trees. Tanim pa tayo na magtanim ng puno. Huwag tayo mag-pollute. Don't pollute the environment para hindi tayo mahirapan. I'll see you again, guys. Be proud to be a Filipino. Sabong is our culture, our identity. Identity natin yan. Mahalin natin ang kultura natin. Okay? I'll see you guys again. Bye. Peace and love.